Yes, Lord, you are our God and we belong to you. For you are our glorious and loving God. Almighty Father, thank you. Thank you, Lord Jesus, and thank you, Holy Spirit. Salamat. O kay buti mo ang mapakabuti ng iyong banal na pangalan. Tinawag mo kami at patuloy mong pinagkalooban ng pribilehiyo, Lord God. Thank you, Lord. Sa inyong presensya, ayaw niyo po kami mamalagi, Panginoon. Sa iyong mga salita ay patuloy niyo po usugin ang pagdating ng aming mga puso at Espiritu. Ang aming Diyos, patuloy niyo po saliksikin ang aming buong pagkatao, ang aming puso. Kung may bahid man ang karumihan, mga bagay na hindi karapat-dapat, linisin niyo po ang tugasan at ikawan niyo po ang kapatawaran. O po, Panginoon, salamat. Itinataas po namin ang iyong mga salita sa pagpapahayag, sa pakikinig, at sa lahat po ng aming gagawin. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang isang puso na patuloy po na nagmamahal. Patuloy na may kagalakan, kauhawan, kaguluhan sa mga salita mo. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Tayo po po sa presence po ng aming Panginoon. So once again, the blessed morning po. Isang mapagpalang na umaga sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga birthday celebrants po na Sabot kasama po natin for not only for day, sa lahat po sa first month of June. Na talaga naman po pinagpala ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin. Tayo din po. And nakita po natin na patuloy po ninyong acknowledge po ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos po may akda ng inyong buhay. And next ko rin po na iparating din po ang sa mapagpalang umaga po. And patuloy po na pagkilos ng ating Panginoon po sa mga first-timer po na nandito. And I ask the Lord, I ask God na patuloy po na buksan ang puso ng bawat isa upang patuloy po natin po unawain ang message ng ating Panginoon. So by the way, mga kapatid, nasa series of topic po tayo, particularly about discipleship. So bago po tayo sinusundan na pagtuturo, particularly about discipleship. Sapagkat yan po ang nakikita po ng iyong lingkod sa katawan ni Pastor Eric. At the same time, na bawat isa sa akin, ng mga elders din po, ay pinakita ng Panginoon na kung saan po nararapat at yarapat dapat po na magkaroon po ng discipleship sa loob po ng Iglesia. At since na ito po ay tumutukoy sa church, mga kapatid, I believe na kabilang po kayo, hindi lang po sa part po namin. Kaya nagkakaroon po tayo ng series po of topics about discipleship. So by the way, last Sunday po, ito po ay na-share po ng iyong mabaglingkod sa katawan ni Pastor Georgian about Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Although yun po yung gagamitin ko na Bible reading po, na kung saan mga kapatid last Sunday, kanya po na binigyan po ng diin. Emphasize po niya patungkol po sa Great Commission or the Great Commission. Na kung saan po ang dakilang atas o utos po, na kung saan po mga kapatid, hindi lang po ito para sa mga sinasabi ko natin mga pastors, kundi ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. So by the way mga kapatid, lahat po ba dito, tayo po ay mga mananampalataya. So kabilang po tayo dito po sa mission na ito, sa task na ito mga kapatid. Hindi lang po ito sa mga elders, hindi lang po sa church elders,
hindi lamang po sa mga tinatawag ho nating mga church leaders, kundi lahat po tayo ho dito, mga kapatid. Okay. And makita ho natin po, kanya pong binigyan din ho yung all authority belongs to Jesus. All disciples are commissioned, and all nations are to be discipled. All commands of Jesus are to be taught and obeyed. All our days, Jesus is with us. So, hindi ko na ho naisulat ho dito. Ito pong recap o pagre-review natin last message po. So, ito na po yung message po natin. Thank you, Greg. Kalimutan ko po. Naiwan po. So, the disciple-making heart of Jesus. Ito po yung heart ng ating Panginoon. What is the heart of Jesus? What is in the heart of Jesus? Disciple-making. Ito yung pinagsisigawan ng puso ng ating Panginoon of disciple-making. Okay. So, kabisado ba natin ang ibig sabihin po ng disciple-making? Ginagawa ko ba natin ang disciple-making? Ang pagdidisipulo? At kung hindi ho, mga kapatid, at kung hindi pa po, mga kapatid, so papakita ng Panginoon sa atin ang kahalagahan po dito, particularly sa atin na mga mananampalataya. Sapagkat hindi ho ang mga unbelievers ang gagawa ko dito. I am talking about the believers of Jesus Christ Himself. Ikaw ho, ako, tayo na nagsasabing tayo ay mga mananampalataya, tayo ay tagasunod. So our Bible reading is taken also in Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Although yun po isinagunin ko rin po sa mga kasamahan ko po ng pastors, ito po ang babasahin ko. In verse 18 of Matthew chapter 28, and Jesus came and spoke to them. Sino po ang kausap po niya dito? He's talking to his brothers, his disciples, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. In verse 19, go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. The word amen, it refers to the book of Revelation, chapter 3, Christ Himself. He is the Amen. Talk about Amen? Yes. Gagawin mo natin po yun. Amen? Okay, so mga kapatid, ito po ang ating pong pinagbatayan po na reading. Now, mayroon akong nakita na Bible po, rather book na Bible, but a book mga kapatid, so mali po na booklet po, na kung saan ito po yung pamagat, Pinasyan Panagdisipulo. Is a book of Christian discipleship. And it is a Pangasinense praise means a commitment to intensify our efforts in fulfilling the Great Commission. At ang author po nito, authored by John Malazzo. So, sinaguli ko po ito sa mga kasamahan ko po, pwede kaya ito. Although, kinopya po ang mga teaching po dito at mga workings po dito, although may mga pagbabago at may mga binago po, mga kapatid. So, makita po natin po ang kahalagahan po nito na book na ito patungkol po sa Christian discipleship. At since po nang-lingkod lang ito, si Pastor John, siya po isang servant ng ating Panginoon, ay na-assign po doon sa Pangasinan, ginawa niya itong book na ito at nakita ko po sa pakito'y regalo po sa amin ng mga pastors, particularly sa amin dalawang pastor, Eric. Now, the question is, why discipleship? Bakit pagdidisipulo? Natanong ba natin sa ating sarili, bakit pagdidisipulo? Ano ang kahalagahan nito? Why discipleship and why intensify our efforts in doing it? Now, the word intensify, it means to say, dapat paigtingin o pasintingin ang ating damdamin, ang ating puso sa paggawa nito. Bakit? Bakit pagdidisipulo? Ano kaya ang mayroon dito, mga kapatid? Okay, so mga kapatid, hopefully, and we ask the Lord na sa ating po na buhay, habang pinagiginggan po natin ang message po na ito,
nawa po, ay patuloy po na kilusan ng Panginoon ang ating isipan at puso at makita natin po ang kahalagahan po nito. Okay. Now, first, discipleship is Christ's passion and priority. So the first reason, mga kapatid, may dalawang rason para tugunin ang katanungan, why discipleship and why to intensify our efforts of doing it. Bakit po? Kasi po sabi nga po dito, discipleship is Christ's passion and priority. So makita po natin, ito po ay sinimulan ng ating Panginoong Kristo. At ito po ay buhat sa ating Panginoon. So hindi po ininbento po ng bawat isa sa atin na kailangan mag-disciple tayo, mag-disciple po tayo kasi ganito, kasi yung ibang church, ganito, yung ibang ganon, mga ganyan, ang tangyari sa kanila. At alam niyo po mga kapatid, ito po ay buhat sa ating Panginoon. Discipleship is Christ's passion and priority. And the passion and priority of Jesus is making disciple. The word passion here, it means to say yung masinghing damdamin. Yung marundok na damdamin, mga kapatid, na kung saan, yun po ang nasa puso ng ating Panginoon. And take note, mga kapatid, sa lahat po ng mga followers ng ating Panginoon, we're talking about followers, disciples of Christ, ay dapat din po magkaroon tayo ng masinghing damdamin, marundok na puso o damdamin para gawin ang making disciples or disciple making. So remember, mga kapatid, na hindi ko tayo try hard pagdating ko dito. Lalo-lalo na ho pagdating sapagkat, dito ho sapagkat ang ating Panginoon, sabi mo ng Matthew chapter 28, particularly in verse 20 po, ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Amen? So hindi tayo iiwan ng Panginoon sa mga lugar o sa mga tao na ating ididisipulo o anumang gagawin mo natin regarding pagdating ko dito sa discipleship. Thank God for God's presence. Now, the word passion and priority magkasama. Marugdog na damdamin at prioridad niya ang pagdisipulo sa kanyang mga alagad. Now, first and foremost, Jesus called His first disciples. Ano ginawa ng ating Panginoon? Tinawag niya ang kanyang mga disciples. So we're talking about God's disciple or Christ's disciple. Kasi mayroon naman kung ibang mga disipulo. For example, Shaolin disciples. Hindi naman tayo mga Shaolin disciples, but we are Christ's disciples. Amen? In Luke chapter 6, verse 12 to 13, nakita ko po ito. At nakita ko rin po ang kahalagan ko dito ng dalawang verse na ito. Now, in verse 12 of Luke chapter 6, now it came to pass in those days that He went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. In verse 13, and when it was day, He called His disciples to Himself. And from them, He chose 12, whom He also named apostles. Have you observed that? Makita ko natin, we talk about discipleship is Christ's passion and priority. So makita ko natin dito, mga kapatid, that in Luke chapter 6 verse 12, ang ating Panginoon nananalangin. Amen? Hindi karata-rata na pag sinasabi mo natin, ay gusto namin po ng mga elders, gusto namin ng mga church leaders na mag-disciples. So right after, mag-disciple ka agad. Mamaya, bukas, mag-disciple na. So makita ko natin, mga kapatid, ang kahalagahan po ng prayer. Nananalangin ang ating Panginoon. Why? Jesus was preparing to choose His disciples through prayer. Amen? And I believe, mga kapatid, napakalaking tulong mo at mag-idirect tayo ng ating Panginoon sa pagpipili ng mga ididisipulo natin.
sa pamamagitan mo ng panalangin. It means to say na kapag tayo nagpipray, kapag nagpipray ka mga kapatid, hindi ka nananangan doon sa outward appearance at kakayanan ng sino mang tao na haharapin mo at sasabihin na ikaw, dahil mayaman ka, dahil magaling kang magsalita, dahil ikaw ay matipuno, dahil ikaw ay magandang personality mo, ikaw ay gagawin kong disciple. Hindi ho, mga kapatid. Although makikita mo natin that most of the disciples of Jesus Christ in the New Testament, mga kapatid, ilan ako sa kanila ho, talagang may pinag-aralan. Unlike sa buhay po ni Paul, mga kapatid. But his 12 disciples, makikita ho natin ano ho ang kanilang katayuan sa buhay, mangingisda. That's why mga kapatid, napakahalaga ang panalangin. At ang sabi ko dito, nananalangin siyang magdamag. All night in prayer to God. And right after that, in verse 13, and when it was day, he called his disciples. Tinawag niya ang kanyang mga alaga. So meaning to say, mga kapatid, dito pinakikita that discipleship is Christ's passion and priority. Siya mismo ang tumawag sa atin. Hindi tayo ang unang tumawag sa ating Panginoon. Amen po ba? So makita po natin mga kapatid, na since na ito po yung desire ng ating Panginoon, siya po ang may akda ng panawagan ito sa buhay mo. Hindi ito buhat po sa amin. Hindi ito buhat sa church to be number one sa may-ari, sa may akda ng church na walang iba kundi ang ating Panginoon. It is important to all decisions are grounded in prayer. At talagang napakahalaga po na lahat po ng mga desisyon ay dapat grounded sa panalangin, mga kapatid. Amen? Sapagkat yan po, mga kapatid. Meaning to say, hindi nagre-rely ang sino man, particularly even ang ating Panginoon. He prayed to His Father. Nananalangin siya sa kanyang Ama. Dumudulog siya sa kanyang Ama. Mga kapatid. So ang ating Panginoong Kristo, kailangan niya ang guidance. Kailangan niya ang direksyon sa pagdi-disciple. Kailangan din niya ang commitment sa mga i-disciple. So yan po, I believe na yun po ang panalangin ng ating Panginoon aside from doon sa mga pangalan na sinabi ho ng Bible. And I believe, isa po po mga kapatid, na magkaroon ho ng knowledge and understanding of who Jesus is. Kung ano po, kung sino si Kristo. And particularly sa mga salita ng ating Panginoon. So napakagandang simulan sa panalangin, mga kapatid. So ang tanong, mga kapatid, how about your prayer? Your personal devotion, particularly in prayer, consistent ka ba sa panalangin mo? Ano ba ang mga ipinapanalangin mo? Ang mga ipinapanalangin lang ba natin ay para sa ating sarili. Sinasabi natin, Lord, sana yayaman ako. Lord, sana magkakaroon ako ng ganito. Lord, sana ganito. O pagkaluban niyo po ako, Panginoon, ng ganyan. First and foremost, mga kapatid, makita ko natin, ipinakita ng ating Panginoon na isang disciple ko, mga kapatid, ay nag-pray, particularly sa kanyang mga i-disciple. Likewise, sa puso ng ating Panginoon. Now, let's continue. So as we go on, we have to define the meaning of disciple. A disciple is a learner, mag-aaral, mga kapatid, who follows both the teaching and the teacher. Amen? So we talk about a disciple because every believer must be a disciple. You are a learner. Mag-aaral o nag-aaral ka
At ang pinag-aaralan mo, yung mga katuruan na itinuturo ng Panginoon based on the Word of God. Dito sa salita ng Panginoon. And also, sa nagtuturo. Hindi lamang nagtuturo, kundi sa Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. So tayo ba'y mag-aaral? Tayo ba'y patuloy na nag-aaral sa salita ng ating Panginoon? At masasabi natin, yes, because I am a disciple of Jesus Christ. Patuloy kong nag-aaral. Although, bagamat malabo na ang mga mata, although may mga panahon na hindi tayo sinisipag sa pag-aaral, nilalabanan po natin ang ating sarili. And we ask the Lord, we pray to God, Lord, patuloy niyo po ako paglulabigyan ng pagnanais, ng pagnanasa, Panginoon, na patuloy ka nasa ligsiin ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, patuloy kang kilalanin sa buong buhay ko every day, every now and then, Panginoon. It is not enough to say that I know Jesus. Kilala ko ang ating Panginoon Kristo that Jesus is my great provider. So hanggang doon lang po ba ang ating pagkakilala sa ating Panginoon that He is our great provider? Yes, thank God. Salamat po sa Diyos na He is our Jehovah Jireh. Salamat sa Diyos, mga kapatid. But besides God, dapat ho, mga kapatid, lumago pa po tayo. Lumalim pa po tayo, mga kapatid. That's why a disciple is a learner. Have you observed that? Na habang tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon, ako ho, mga kapatid, as a pastor, how many years akong nagpa-pastor at even naging disciple din po sa mga lugar na pinupuntahan ko, nakikita niyo po ako, nagtitake note din po ako, mga kapatid. Hindi lang po dahil madali na ako makalimot, kundi nagtitake note ako because I love His Word. Mahal po ang salita ng Panginoon. Mahal po ang salita ng Panginoon Diyos. Maliban na lang, kung talagang napaka-brilliant ng ating puso't isipan, napakinggan mo natin ang message ng ating Panginoon, na-absorb ka agad at pagkatapos nag-retain ka agad, nag-restore ka agad sa ating mga puso't isipan. But it is hard to say, pagkatapos po ng mga preaching, pagkatapos po ng mga gawain ng ating Panginoon, anong message ng Panginoon? Maganda po. Ang maganda. Maganda po yung katabi ko. Gwapo. Gwapo. Alin? Gwapo yung naglilid kanina ng praise and worship. So yun ang kanitain, mga kapatid. So anong message ng ating Panginoon? So as a disciple of Jesus Christ, you must learn and learn His Word. Patuloy ko. And every day sa buhay po natin, sa ating buhay, as a follower of Jesus Christ, as a disciple of Jesus Christ, mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Jesus Kristo. Even sa ating mga gawa, mga kilos, even sa ating mga pananalita, even sa ating mga plano. Andun ho, mga kapatid, because we are Christ's disciples or God's disciples. And the word is used first to the 12th letter of the Christian generally. Christian generally. Sa lahat po ng mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano. At tingnan niyo yung katabi mo, sabihin mo, you are a disciple of Jesus. Kasi sinabi mo, Kristiyano ka. Sinabi mo, sinabi natin na follower tayo ng ating Panginoon. So ang isang follower, ang isang disciple ng ating Panginoon, nakafocus sa ating Panginoon at nakafocus sa Kanyang mga salita. The words are focus. Nasaan ang ating focus, mga kapatid? And I
thank God, salamat po sa Diyos, sapagkat mahal ng Diyos ang iglesia nito, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Bilang kabilang sa church na ito, the great Lord of redemption, Yeshua. Because we belong to God, He is our God, He is our Savior, at alam niyo, concern ang ating Panginoon, andun yung passion, yung heart ng ating Panginoon, andun yung priority ng ating Panginoong Diyos, na ikaw at ako ay bigyan ng kahalagahan as His disciples. Jesus called them to become fishers of men. Anong sabi po? Tinawag tayo ng ating Panginoon. Although we're talking about, pagdating ho dito, He is referring particularly to His 12 disciples. In Mark chapter 1 verse 17, then Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." So nang sabi ko ng ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sumunod kayo sa akin. Kanino tayo dapat susunod? Diba? Sa ating Panginoon. Thank God. Salamat. Sabi ko ni Ate Teresa, sa Panginoon. Hangad. So mayroong direksyon, may focus, mga kapatid, na ang pagsunod natin ay sa Diyos. At salamat sa Panginoon sapagkat nagbigay mo siya ng guide sa atin. At ang guide ng Panginoon ay kanyang mga salita. Ngayon, tinanong mo po, mga kapatid, kumusta tayo na nagsasabing we are Christ's disciples, or we are His disciples, subalit hindi naman nag-aaral, nagbabasa, nagmimeditate ng salita ng ating Panginoon. So, na-remind tayo ng ating Panginoon pagdating mo dito, mga kapatid. Hindi ito nangangahulugan, hindi ho. Kasi actually ho, ordinary lang po akong disciple. Yung talagang mga pastors, yung talagang mga elders, yung talagang mga may posisyon po sa church, ay dapat po talaga yung magbabasa lang. At talagang mag-aaral na gusto ng salita ng ating Panginoon. Pero ako dahil nga po ordinary lang naman po ako. At sasabi ko na, sige, okay lang sa akin, maglinggo. Na nakikinig. Pagkatapos po ng linggo, so ano po, pinapakinggan natin, ano ang binabasa mo natin. That's why, sabi nga po rito, He said to His disciples, follow me. How to follow Jesus? And I will make you become fishers of men. Mamamalakaya ng mga isda. Iniwan ng mga mangingisdang ito ang kanilang lambat at pagka. Although may mga panahon pa po, mga kapatid, na bumalik din po sila sa pangingisda. Kasi sabi po rito, gagawin po kayong mamamalakaya ng mga tao. At this point, in Mark chapter 1, verse 17, it speaks about evangelism. Evangelism, mga kapatid. Evangelism was the primary purpose for which Jesus called His disciples. Kasi po, mga kapatid, bago tayo mag-disciple, dapat mag-evangelize muna. At yung na-evangelize po natin, nag-response po sa gospel ng Panginoon, nag-respond kay Christ, tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. It means to say na siya po'y totoong mananampalataya na at makikita po natin, we have to discern His life according to the Word of God. Kasi ang sabi po ng Bible, your manner of life must be worthy of the gospel of Christ. Alam niyo dito, makikita ho natin, mag-evangelize. So my question again, next question, nag-evangelize ho tayo. Ipinapahayag ho ba natin ang salita ng Panginoon? Paano ho ba tayo magdidisipulo? Paano ho kayo magdidisipulo kung hindi ka naman nag-evangelize? What I mean, brothers and sisters in Christ, you have to preach the gospel.
And the gospel centers the life of our Lord Jesus Christ. Kung ano ang ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa tao. So evangelism was the primary purpose for which Jesus called to His disciples. Right after that, He commanded them to make disciples. So mayroon po kayong na-evangelize. Mayroon po kayong binabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Balik-balikan niyo po yan. Except na lang, kapag na-discern po at nakita niyo po na walang interest, alam niyo po, huwag mong gugulin at i-focus ang iyong puso't isipan, doon na lang maghanap ka, mag-pray ka. Lord, sino man po ang bahagi ko, Panginoon? And I really believe, mga kapatid, ipapaunawa pa rin ng Panginoon sa iyo na yung mga tao na dati yung binabible study at nakita ko namin na walang interest mga kapatid, ipapaunawa ng Panginoon sa iyo, pwede na, balikan mo na. Sapagkat nakita ko, pinakikita ko sa iyo na may interest na rin po sila. Naroon na rin po yung hawa nila sa salita ng Panginoon Diyos at yung interest na sa salita ng ating Panginoon. That's the time na balikan mo, mga kapatid. So meaning to say, mga kapatid, as the disciple of Jesus Christ, wala akong lugi, mga kapatid. Wala akong lugi. Hindi tayo lugi at hindi tayo dismayado sa mga ginagawa ko natin. Particularly kapag ginagawa ko natin ito, na kung saan ito po ay may passion and priority sa buhay po natin. And particularly, nandoon din po yung love po natin. Gusto kong i-share po sa inyo, mga kapatid. Nung ma-assign po ko sa isang dakong lugar, na-assign po ako at doon ho si Timothy na buo. Doon ho, mga kapatid. Kasi doon ho kami, nagtagal ho din po sa lugar na yun. At alam niyo ho, mga kapatid, nagkaroon ng discipleship right after the preaching during Sunday worship or service, mga kapatid. Pagdating po ng linggo, ng alas 6 ng gabi hanggang alas 8, nagkaroon po ng discipleship sa ilalim ng puno ng Chinos. At alam niyo, mga kapatid, nakita ko nandoon ang interest ng iba, interesado. Yung iba naman, first time, second time, third time, fourth time, pero alam niyo, yung iba hindi na bumabalik. But it does not mean, mga kapatid, that because of them, hindi mo na ipagpapatuloy ang pagdidisipulo, mga kapatid. Sapagkat ang focus natin, ang heart po natin, mga kapatid, ang love po natin sa Panginoon at sa kanyang mga salita, ipagpatuloy po natin in spite and despite po sa response, or rather, sa kanilang pong ikinikilos. Either positive or negative. So, pagpatuloy po, mga kapatid. And I thank God. Salamat sa Diyos. Ilang taon na kong nakalipas, marami kong tumatawag. Pastor, hinahanap po namin kayo. Dahil isa na rin po akong pastor. At sa katotohanan, may church na rin po ako. Ganito, ganyan, at nagpapatuloy. At alam niyo, mga kapatid, it's by the grace of God. Ang grasya ng ating Panginoon. In Matthew chapter 28, verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, Bill Hall is a Christian author and speaker, gifted according to pinasyan, panagdisipulo, according to this book, mga kapatid. So, sinulat ito ng author. Bill Hall is a Christian author and speaker
a gifted teacher and a commentator on discipleship. So ano ang sinasabi ho niya, mga kapatid, patungkol dito? He concurs. So mag-ayon ho siya. Approve ho siya. Sinasabi niya, he concurs. That discipleship isn't just one of the things the church does. It is what the church does. Amen? Hindi niya sinasabi na isa ito sa mga dapat gawin sa church, sa iglesia. Sinasabi niya, okay lang. Kung may discipleship o wala. At ang sabi ko dito, mga kapatid, it is what the church does. Ito ang nararapat at karapat-dapat. Amen? Sabihin niyo po sa iyong sarili, ito ang karapat-dapat at nararapat. Sino man mo nasabi ko ito? Hindi si Pagdolo, mga kapatid. I believe na itong lingkod na ito, mga kapatid, kinilusan ng Panginoon, ipinapaunawa ng Panginoon, at ipinaparating sa Kanya, at ipinaparating din po sa lahat po ng Kanyang binabahaginan ng salita ng Panginoon, na ito ay nararapat, karapat-dapat. It is what the church does. So the question is, are you willing to be discipled? Handa ka bang magpadisipulo? Ito na ang challenge. Are you willing? The cost of being a disciple. Are you willing? Paano kung tayo mag-disciple sa iba kung mismo tayo ay wala din hong pagkakataon o panahon, mga kapatid? And I really believe, mga kapatid, that God is a God of order. Meaning to say, mga kapatid, kung may trabaho tayo, hindi sinasabi ng Panginoon, mag-resign ka. Either na lang kung specific na sinasabi ng Panginoon sa'yo, okay, mag-resign ka. Pero kung ikaw ang breadwinner, mga kapatid, sa loob ng iyong tahanan, at ang inaasahan mo lang ang magtrabaho, kumita, at yun po, ikabubuhay po ninyo, at sasabihin nga, sinabi kasi ni pastor, na mag-resign na ako, at mag-disciple na ako, mga kapatid. You have to pray. Hindi na nangangahulugan na kapag may trabaho ka, hindi ka pwede po pagdating sa discipleship. Amen? Kapag may gusto, kapag ayaw, so makita ko namin, mga kapatid, it is not just part of the advancement of the kingdom of God. O mag-disciple tayo para at least lumago ang church. Mag-disciple tayo para dumami ho tayo. Diba? So first and foremost, ang una ko dito, magkikinabang ho dito, mga kapatid. Walang iba kundi, first and foremost, yung pong disciple. Although, kabilang na rin tayo, naging disciple. So pagka tayo rin po nag-aaral ng salita ng Diyos, continuous po ang ating pagdulog, pananalangin ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Work practice po. The discipler and the disciple. Amen? Mayroon pa bang mag-disciple? Ang isang discipler, kung tatanungin ng kanyang disciple at hindi niya alam ang isasagot. Ilan po ang aklang ng Bible? In the Old Testament? Eh, teka, tatanong, i-google ko muna. Ilan po ang aklang ng New Testament? Teka ka muna. So mga kapatid, nakikinabang mo tayo, both the discipler and the disciple. So that's the heart of Jesus Christ. It is important work and evidence of God's work on earth. Ito ho yung napaka-ikalaga o napaka-importante ho na gawain sa loob ng iglesia.
na pinangungunahan at binibigyan ng emphasis ng ating Panginoon o binibigyan ng example ng ating Panginoon. Ito ay ebidensya, mga kapatid, na ang Diyos ay nagtatrabaho, gumagawa dito sa mundo ito, dito sa church ito, mga kapatid. It is the passion and priority of Jesus Christ. The passion. Salamat sa Diyos. Ulitin ko ho, mga kapatid, sabi po ng Panginoon, particularly kung babasahin po natin in Luke chapter 10, verses 1 and the following verses, pagdating po sa verse 2, mga kapatid, sabi po, pray for more workers in the church who commits discipleship. Hindi lang mananalangin na gumawa ang Panginoon ng mga himala. Hindi lang po mananalangin na ang Diyos po ay pumilos at gagawa po ng mga milagro. We pray, ang panalangin din po, mga kapatid, na ang lahat ng binabahaginan mo ay tunay at tunay na maglilingkod, makakilala at maglingkod sa Panginoon at sila din po ay magdisipulo mo at sila po ay magdidisipulo. A commitment to be and make disciples must be the central act of every disciple and every church. The word central act of every disciple and every church, ito po ang magiging sentro ng gawain at ginagawa. Magdi-disciple na ho tayo kasi maubos na ang mga member. Magdi-disciple na ho tayo kasi on and off ang mga member. Yes, although meron din po tayong responsibility ho diyan or accountability pagdating ho diyan. Thank God. Sabi nga po ng Panginoon, ito yung heart ng ating Panginoon. It is the passion and priority of Jesus Christ. Now next, discipleship counters the unworthy trends in the church. Ano ang sabi po ng ating Panginoon po dito? Ang pagdidisipulo ay sasalungan sa di karapat-dapat na kalakaran sa loob ng iglesia. Ano ba yung mga kalakaran na hindi karapat-dapat? Pag na-preach mo ng Word of God, hayaan mo na sila. Kung mo na silang bisitahin, kung mo na silang idisipulo, hayaan mo na silang sa bahay nila. Sa kanila tayo magkita uli sa linggo. Amen? Sa kanila tayo magkita sa linggo. So, bahala ka sa buhay mo. So, gawin mo yung mga routine mo ng gawain. From Monday, Tuesday, hanggang Saturday, and then balik ko sa linggo, kita ulit tayo. So, magugulat ka. Magugulat po tayo. Anong nangyari sa member mo? Naku, yung member mo, nandoon na sa kabilang church. Buti sana kung biblikal. Ang itinuturo din ng mga kapatid. So mga kapatid, accountable to God. Particularly, sabi nga po, discipleship counters the unworthy trends in the church. Now, the Christian believer and the church should intensify. The word intensify dapat niyang paigtingin. Paigtingin niya their efforts to counter the effects of unworthy trend in the church. Lalo-lalo po yung mga kalakaran na kung saan po, mga kapatid, hindi ho nakafocus, nakatuon sa pagdidisipulo sa ating Panginoon. So, thank God, salamat sa Diyos, mga kapatid. Patuloy niya pinapaunawa ng Panginoon sa amin, at higit sa ating lahat sa church na ito, mga kapatid, ang significance or importance or significance of discipleship. Why? Because uninformed. In Tagalog version, uninformed, hindi batid. Walang impormasyon pagdating ko. Ano ho yung pinagsasabi ni pastor? Ano ho yung mga pinagagawa ni pastor sa amin? Ano ang pinagagawa sa amin ng mga elders? Ano
Ano daw po yun? Discipleship? Ano yun? Pagtahin ba yun? Anong ibig sabihin po niyan? Hindi ba din walang impormasyon? Not having or showing awareness or understanding of the facts. Particularly discipleship. Salamat sa Diyos, mga kapatid. As a disciple of Jesus Christ, is a follower and believer of His Word, His teaching, and the teacher, the Master Himself. Patuloy ho, mga kapatid. Underdeveloped, not fully developed, hindi umuunlad ang kanyang spiritual na buhay. Bonsai. Amen? Okay lang sa tanim kapag may nakita tayong bonsai, maganda. Amen? Pero kapag tingnan niyo ho, at makita ho natin yung katabi ho natin, at yung tayo mismo, bonsai pagdating sa spiritual, maganda kayo yun. Hindi ho, mga kapatid. Sapagat ang hangat ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo mag-bonsai po. Underdeveloped, not fully developed, hindi mo ulan ang dating ho, mga kapatid. During our discipleship, mga kapatid, pinauunlad ng Panginoon ang ating spiritual na buhay. Because whether we like it or not, as a disciple of Jesus Christ, we have to read, meditate, study the Word of God and meditate God's Word. Marami tayong matutunan at matututo tayo. And the more na marami tayong matutunan, marami din tayong ibabahagi. Amen po ba? Alam niyo, ang bansang ito, mga kapatid, sagana tayo sa salita ng Panginoon. Ang isang tao, ang isang mananampalataya, halos hindi lang isa o dalawa ang Biblia na mayroon siya. Kasi kung ang ating cellphone, ang cellphone niyo po, kung titignan niyo, i-scan niyo ang cellphone niyo po, iba't ibang translation, iba't ibang version din po ng Bible mayroon. So dito hindi nakikita, mga kapatid. Untrained, not having been in a particular skill or work. Hindi sanay. Eh pag sinasabi, kumusta? Hindi yung sanay kami dyan sa pag-disciple. And I thank God, mga kapatid, sasanayin tayo ng Panginoon. Sasanayin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kagandahan loob, sa kanyang pagkilos sa atin at sa kanyang nais, mga kapatid. Sabi niyo po sa ipatabi, masasanay. So paano tayo masasanay kung hindi mag-start? Hindi sanay, hindi pinag-aralan. And I thank God sa naman sa Diyos. Andito na ako, mga kapatid. Start mo tayo mag-aaral ng discipleship. Unserviceable, not fulfilling its function adequately. Hindi natutupad ng maayos ang tungkulin nito. So bilang isang mananampalataya. At alam niyo mga kapatid, para matupad natin ang mga tungkulin ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ituturo sa atin ng Panginoon about discipleship. Sinasanay at sasanayin tayo ng ating Panginoon.
Now, the question is, if this trend continues, kung itong mga kalakaran na ito, na nabanggit ko po mga kapatid, ay magpapatuloy, what will be like in the future, particularly sa Iglesia, sa church ng ating Panginoon? Ano ang magiging kahinatnan? Ano ang magiging dating at itsura? Ano ang magiging resulta sa church? Wala din. Amen? Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon namin. Now, every Christian believer should make disciples passionately and patiently. So, dito pala yung pinag-igitan ng ating Panginoon, ang mga character, kung paano ho natin gawin ito, mga kapatid. Do it passionately and patiently. We ask the Lord, ating panalangin sa Diyos na gawin ito at patuloy po na gagawin ng Panginoon at ipagkaloob sa atin ng Panginoon. That's why, napakaganda ho ng kanina, ng message kanina pagdating sa discipleship, pagdating ho kanina sa Sunday school, create me a clean heart, O God. Bigyan mo ako ng bagong puso, Panginoon. One of the message, one of the concept, particularly, bigyan mo ako ng bagong puso, isang puso tapat, isang puso na masunurin sa iyong mga salita, Panginoon. Isang puso na hanggang kang paglingkuran at gawin ang mga inaatas mo sa ating Panginoon. Therefore, in order to counter the unworthy trend in the church, we should make disciples because it is the heart, passion, and priority of our Lord Jesus Christ. Praise God. We hope na ang Panginoon ay patuloy siyang kumikilos habang pinagiginggan po natin ang salita ng Panginoon. Habang napakinggan natin ang salita ng Diyos. Please come for the prayer. Lord God, salamat. Purihin ka ng Panginoon. Pinupulit, pinasalamatan po namin. Pati po namin ang pinakagawa ko ito, Lord God, sa Iglesia. Ito po yung heart niyo po, Panginoon. Ito yung passion niyo po, Lord God. Ito yung priority niyo po, Panginoon. Binigyan mo kami ng magandang halimbawa, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami. Matularan niyo po namin. Gawin niyo po namin ito, Panginoon Diyos. Although, starting, Panginoon, may kahirapan, struggle, Panginoon. Subalit, Lord, wala kaming pangamba. We know, Lord, that we are more than conquerors. And aside from that, Lord God, because of your presence, Lord God, in this church, and because of your presence in me as a member of this church, Lord God. Lord, salamat. Tulungan niyo po kami. Pakita niyo po sa amin, Panginoon Diyos, mga bagay na ito, Panginoon, kung saan kami magsimula. Kung sa loob ng church, purihin ka, Panginoon. Kung sa loob ng aming pagkita, purihin ka, Panginoon. Kung sa aming mga kaibigan, sa aming mga office mates, Lord God, purihin ang iyong banal at ilang mahalan, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, tuloy niyo po kami yan ang kalakasan buhat sa inyo, Panginoon, at kagalakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.